Jarvis, you there? At your service, sir. So what is up guys, hindi tayo sa kaibihang tunnel papunta. Pa-turn natin, nakakita nyo ako. Hello sa inyo mga kids, mga chopa pigs. Let's go, puntan tayo doon. So first time natin mag-try ng Insta360 sa pagmomotor. And ito yung first edit natin. So wala pa tayong masyadong knowledge kung ano ba dapat gawin sa Insta360 natin. So yan ay napanood ko lang kung paano iikot-ikot, kung paano paharapin, papunta kung saan gusto. Yun pa lang alam natin guys. Pero ang forma niya gamitin kasi ang astig niya naiikot niya yung buong mundo. I mean yung surroundings mo, kitang-kita niya. Yung kagandahan ng Insta360, ikot na ikot. And then malinaw din naman siya, malinaw, maganda yung camera. So naka 4K pa lang siya. So alam ko ang settings ito is 5K. So gamit natin sa ating Ninja 400. Hindi nga lang siya ganun ka tulad sa mga GoPro, pang vlog talaga. Pero okay lang, testing lang natin dito sa pag-akyat natin sa kaibihang tunnel nang mag-isa. Kasi wala man tayo makasama, kaya at solo and chill ride lang tayo at testing lang natin to sa first time natin magkaroon ng Insta360 na camera. So itong Insta nga pala parang may auto movement siya or automatic na sinusundan kalsada o kaya parang yung balance mo patagilid ka, parang papaling siya doon or kung saan ka papunta parang sinusundan niya yung pupuntahan mo, parang ganun. Tapos pag nag-i-edit pwede rin siya parang automatically na ikot na pwede mo siyang zoom in niya, pwede rin. Kagandahan dito kasi guys, kaya ako natutuwa dito sa Insta360 X3, nakikita natin kung paano tayo mag-drive, nakikita natin itsura natin. Doon ako natutuwa kasi nakikita ko sarili ko habang nagda-drive ng motor. So ngayon ko lang ito nagawa and nakaka-amaze guys. Syempre na meron tayong ganitong mga bagay na napaghirapan natin, kaya nakakatuwa. Kaya pag naka-zoom out siya, ganyan yung itsura niya. Medyo naging mukhang Beetle yung Ninja 400. Pero maganda guys, nakakatuwa siya gamitin talaga. Pero alam ko yung mundo, hindi ko pa masyado na ma-practice maigi o na perfect eh. Pero okay naman, okay siya gamitin. Yun nga lang guys, nga pala ma-wind noise. Pasensyahan nyo na yung wind noise. Ano, zoom out, zoom in natin sa mga monkey. Ayun. Meron pa maliit. Yan, pwede nyo siyang i-focus sa kung saan nyo gusto i-focus. Kahit hindi nyo na hindi na kayo mahihirapang mag-focus. Click nyo lang siya sa app niya, meron yan. So panoorin nyo yung ibang tutorial sa mga vlog, so para makatulong din tayo sa kanila. And lalo na pag maliwanag, ang ganda ng kulay niya, ang ganda ng recording. Yung wind noise lang talaga ang problema, kaya pagpasensyahan nyo na yung wind noise. Kasi alam ko meron yan nabibili na parang mic adapter din para sa mga GoPro, kaso wala pa tayong mahanapan ng gano'n and medyo pricey din yung price niya. Kaya unti-unti lang tayo guys.
tignan pa natin kung anong magagawa nitong Insta360. Kasi sabi madami daw features to. So hindi pa natin masyadong nakakalikot or kung ano dapat gawin. So tinest ride lang natin dito kung ano ba itsura niya, kung paano ba siya mag-work. Pero all goods naman. Yung wind noise lang problema natin. And nakakatuwa siya gamitin kasi nakikita mo lahat ng nasa paligid mo, nakikita mo. And maganda rin siya for security mo eh. Kasi kung kunyari example, dadaan ka sa mga lugar na hindi mo alam at naka-on, so purpose for security na din, kaya okay din siya. So test ride lang natin ngayon to guys, kung anong mga magagawa niya. And nakakatuwa talaga siya gamitin, sarap niya gamitin. So next time, kakalikutin pa natin itong Insta360 na to, kung ano bang mga dapat pang gawin o settings na kailangan niya para gumanda lalo yung quality ng vlog or yung mga videos natin. Yeah, kahit tulad niya ng forma. Parang nakalutang lang siya, parang merong drone, yun. Parang merong drone sa atin na humahabol. Ang angas. Yan ako natutuwa sa ganyan eh. So yun lang guys, next vlog ulit testing pa natin mga magagawa natin. Let's go!